wake up na at wala pa yung tawag na kasama na pupunta ng Yanbu. Pupunta tayo ng Yanbu mga kasima. Mag-unwind tayo doon, kain, konting fishing kung pwedeng mag-fishing kung hindi bawal. So ayan, wake up! At dito nga, 3:35 na pala na madaling araw. Ang paggising ko mga simbag, nakaready na pala si Mrs. Sabi, nakalmag na rin lahat. Nagawa pang kumaway. Ang ganda talaga ni Mrs. At ito naman naluto niya. Mahablang ka, yan. Meron ding adobong manok. Siyempre kanin. At nakaready na rin itong mga pasalubong natin kay Shawi na tuna. Yan ay bibigay natin pagdating natin sa yan po. At siyempre hindi mawawala ang ating fishing rod para sakali makapag-fishing doon. At yan na nga. Ilang oras at kabiyahe na kami. Daling araw, mahamog. Hamog o sunstorm yata ito. Pagkalipas na ilang minuto, ito nga. Sadyang maliwanag na. At ito, makasima. Makakita natin ngayon ang building number 1. Yan, no? Yan ay palatandaan na ito ay nasa Rabig ka na. So ang pupuntahan natin na Yanbu ay matagal pa. Nasa 1.5 oras pa ang biyahe mula Rabig papunta ni Yanbu. Nasa 3 to 4 hours kasi mula Jeddah papunta ni Yanbu. At ito na nga ang ating driver na gopo at maingat maneho. At sila ang mga nagagandahang mga kasama natin. Ayan, gising na, nasa likod mga kasima. At ito, sobrang liwanag na, malapit nang lumabas ang haring araw. Konting minuto na lang, magigis na natin ang pagsikat na haring araw mga kasima. At ito mapapansin nyo, may mga buntok yan pero wala namang kahoy. Hindi na tumutubo ang mga kahoy dito kasi sobrang init. In short mga kasima, kalbo ang buntok nila dito. Sorry po sa mga kalbo. Peace. O ayan, at ito na nga, tuluyan nang lumabas ang haring araw. Napakagandang pagmasdan habang nagbibiyahe. Ano, kita ang disyerto. O ayan, no. Buti na lang, di nag-sunstorm ng matagal. At bigla kaming may nadaanan, nakala ko ito ay lipat bahay. Alam, parang sa Pilipinas, naglipat ng mga kubo. Ano, yung disyerto na naman tayo mga kasima. Dito na nga, malapit na tayo sa Yanbu. Ito, nandito na tayo. Ang ganda ng mga pinagbago sa Yanbu. Karang punta namin 3 years ago, back 2 years ago. Wala pang bypass na yon. Tulay. At ito, napakaganda mga paligid dito. Napakalinis. Yan, ito ang Yanbu mga kasima. Subali, pupunta kami rito para kumain mag-almusal. So naghahanap kami ng mga parkingan para makapaglatag ng mapagkain, mapagkainan. Ayan, ang ganda. Ang daming runabout. Yun. So habang binabaybay namin dito sa Yanbu kung saan pwedeng kumain, nagtuloy-tuloy muna kaming paikot-ikot dito para makita yung mga kalinisan, kagandahan ng buong Yanbu. So ito may nadaanan ulit kaming runabout. Ayan, napakaganda. Ang ganda ng pagkatrip ng mga halaman nila. At ito na nga, malapit na kami hanggang sa nakarating kami dito sa tabi ng dagat upang maghanap ng maparkingan. Ngunit wala kaming makita maparkingan. Kaya napasya na lang kami na tinawagan si Sherwin o Shawi para makapunta na lang sa kanilang bilya dito sa Nevada Village. Sabi ni Sherwin mga kasima na mas magandang dito lang kami kakain sa kanilang lugar. So ito mga kasima, nandito tayo ngayon sa sa Arabian Homes ng Yanbu. So paparada muna kami dito. Ayan, pupunta muna tayo dun sa bahay ni Shawi. Ayan, para iabot yung regalo natin sa kanyang tuna. Parang may ulam naman siya rito. So, ito yung papunta sa bahay ni Shawi Mahasim.
So ito mga kasima ang munting bahay ni Xiaowi. Yan, may mga tanim siya dito. May katuray. Yan, may kamatis, okra. Sayang lang at hindi namin nabutan ng bulaklak ng katuray na to. Hinahanap na pala ako na lang kulang sa loob. Long time no si Xiaowi at nakita rin na naman tayo. Yan, so papasok na tayo sa kanyang kwarto mga kasima para kumain. Sobrang thank you Xiaowi sa pagtangkap sa amin. At ito na nga ni handa na pala nila ang aming masasarap na pagkain na pagsasaluhan sa pang-almusal. At yan na makakasama natin. At meron din pala nilotong pritong isda si Xiaowi at saka ito pinapaitan. Meron ding dinakdakan at meron ding mga sisig na kambing maharasima. Yan sobrang thank you talaga at tinumpisan na namin kumain. At ito nga at sabay-sabay na kaming kumain para masaya. Salo-salo na kami rito. Napakasarap kumain pagkasama mga kaibigan at mahal sa buhay. At sobrang saya ni Xiaowi Maxima kasi nakapasyal na lamang kami sa kanyang lugar. Pagkatapos namin kumain, nag-picture taking kami dun sa tabi ng napakalaking tangki ng tubig. Yan, super laki, so napakasaya pa rin, Mahasima. Kasi nakita-kita kami. At kung mapapansin niyo, Mahasima, yung nasa gitna namin, isa ko palang followers yun. Siya daw ay laging nanonood sa mga upload kong video, kaya shout out sa iyo, bro. At pagkatapos kumain, nag-picture at tuloy na kami pumunta dun sa historical ng Yanbo. So dito na kami ngayon, Mahasima, sa kasagsagan ng 44 degrees. Ang init, hindi na namin pinansin ang init na 44 degrees. Kaya sinamantala na lang namin kasi walang mga tao ngayon. Hindi kagaya pag yung mga oras ng pasyanan ay napakaraming tao dito. So yan. Posing dito, posing yan dyan. Napakaganda at napakalinis talaga sa lugar na to. Kaya meron din tayong lighthouse yata ng Coast Guard. So dito tayo sa may... Yan. Nakikita ba? Historical Yanbu. Pero hindi. Historical Yanbu. Balik ka rin natin, Mahasima yan. No. Pumunta ako doon sa letter T para mabuo magiging letter B. At nagpa-picture kay Nisis kung magandang output sa historical Yanbo. Yan, nabuo na, Mahasima. Yan, nag-picture na rin si Mrs. Yan, posing dito, posing doon. Iyon. Yan, mga sakwela na mga ito. At ito ang kabuuan ng historical Yanbo. Yan, makikita nyo. Napakaganda, napakalinis. Kaya hindi na rin kami gaanong tumagal sa lugar na to kasi sobrang init talaga sa katirikat ng araw. So yan, at kami paris na sa panaoras na yan. Kaya kami naman ay pupunta ngayon sa dagat, mamamasyal. Ito nga, at nakarating na kami sa dagat. Tignan namin kung may lugar ba na pwedeng pag-fishingan, pero hindi namin nakayanan ang sobrang init ng panahon. Talagang ang singaw ng hangin ay napakainit. So ayan, konting silip lang, tapos balik na ulit sa sasakyan. Hindi ka talaga makaka-fishing. Masubukan sana sa lugar na to, pero naisipan na lang namin na bumalik doon sa villa ni Sherwin para pahinga at makapag-swimming. Ayan, so picture taking kami ulit dito.
Posing dito ulit. Posing dun. Beat the heat of summer. Ika nga. Ayan, no? So, yun mga kasima, napakasaya pa rin namin sa oras na to. Ayan, dito tayo maliligo mga kasima. Ayan, no? Nag-aantay ang ating pool para magtampisaw. Nakita yung mga doon dito sa ano. Yan po. Dalawang doon. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone in that. At siya nga pala, kung gusto nyo pala mag-overnight dito, pwede raw. Nasa 400 reals to 500 reals lang yan ang mabayaran ng overnight. Malalaki ang mga kwarto, may sariling aircon. Dalawa ang CR. Yan. Ang ganda, yan, may sariling CR sa loob. Yan, no? Tapos paglabas mo, yan, CR din sa kanan na to. Dining, meron siyang sala dito. At dining na rin, yan, may TV. Ito sa kusina, pwede lahat daw gamitin ng facility dito. Overnight, take note, overnight. Nasa 400 to 500 reals lang. Pagkatapos nga namin nagpahinga dun sa villa at ito na, it's swimming time! Ayan, maligo na tayo mga kasima. At pagkaraan ng ilang oras, ayaw pa rin umahon itong dalawa. Gusto yata nilang mag-overnight dito. Pauwi na kami mga kasima. Eda, let's go! Go back to Jeddah. At dito na po nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye!